Yo, what up mga ber? Welcome sa ating tambayan. At sa episode na to, ay mag-unboxing naman tayo. Sa totoo lang, medyo kinakabahan nga ako sa parcel na to. Kasi 1 week siya nasa transit eh. Over 7 days. Awit talaga. Sana walang patay sa kanila. Pero kahit patay din naman eh. Ibablog ko pa rin naman. Vlogger kasi ako eh. Sa part na to, kinakabahan na ako ber kasi may nakikita na ako mga langgam. Alam mo yung tipong parang nawawalan ka na ng pag-asa. Yun, parang ganun ber. Isipin mo, isang buong linggo, nasa loob lang sila ng pouch na yun. Tas sa part na to, medyo nabuhayan ako. May nakita ko may gumagalaw eh. Yes! 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 Ito nga pala mga ber ay isang Turkestan cockroach. Scientific name naman nila ay Shelfordilia lateralis or minsan nire-refer bilang Blatta lateralis. At ang common name naman nila ay Rusty Red Cockroach, Red Runner Cockroach, tsaka mas kilala dito sa atin bilang Lats. Ito sila ay mga outdoor dwelling species. Sila ay native sa Central Asia at Northern Africa. Balik muna tayo dito sa unboxing ko ber. May sinabay kasi akong Teletocatl albopilosus na isling. Sana buhay siya. Pero sa nakikita ko, mukhang safe naman ata siya eh. Wala namang langgam. Shoutout nga pala. Arachnoheads, salamat pala sa pinadala mong Lats, Dubia, tsaka Sling. Napaka-solid yan ber. Kayang-kaya nila mag-ship kahit sang sulo ka man sa Pilipinas. Ilalagay ko na lang link ng page nila sa comment section sa baba. Hindi nga pala to sponsored mga ber. Natuwa lang ako kasi maraming mga freebies eh. Arachnoheads, baka naman. So ayun, balik tayo sa Lats ber. Alam nyo ba mga ber na ang Lats ay na-discover ni Francis Walker, isang entomologist. Siya ay pinanganak sa Southgate, London noong July 31, 1809 at pumanaw naman sa Wanstead, England noong October 5, 1874. Ang Blatta lateralis mga ber ay isang invasive species sa southwestern United States. Pinaniniwalaan na na-introduce ang Lats sa United States. Galing ito sa mga military cargo tsaka sa mga kagamitang pambahay na nanggaling sa Iran, Israel, Saudi Arabia at Turkey. Angas eh no? Ayan mga ber, konting kaalaman sa Lats para may idea naman tayo or alam natin kung ano ang history, origin, at kung ano ba itong pinapakain natin sa mga tarantula natin. So far, okay naman yung mga Lats natin. Ito may dubya rin tayo dito. Kaso, nasa kalahati ata na ito yung namatay. Isalin muna natin tong mga Lats natin sa ibang lagayan. Kasi yung tab na yan, dyan ko lang muna sila ilalagay habang di pa sila ganong karami. Ito kasi ang ating unang batch dito sa Venomous Obsession. Dito tayo magsisimula mag-culture ng ating sariling colony. Ito, tanong lagi ito ng karamihan eh. Lalong lalo na sa mga newbie o sa mga baguhan dito sa hobby. Boss, ano ba mas maganda? Mag-breed ba? / culture? O di kaya bumili na lang kapag kailangan? Ang sagot? Depende. Oo, depende sa sitwasyon, lugar at pera. Paano ko nasabi? Paano masabi? Wait lang, bago ko sagutin yun. Kusot nga pala nilagay ko dito mga ber, substrate. Kasi wala lang, trip ko lang. Balik tayo sa tanong ber. Depende kasi sa sitwasyon mo ber. Kung kagaya mo ako na nasa malayo, tapos walang mapagkukuhanan ng mga feeders kagaya ng Lats, syempre magkukulture ako, tapos magbe-breed. Yun nga lang, obligado ka talaga maglinis ng mga enclosure nila. Tsaka magpakain sa kanila. Pero kung sabihin na lang natin, may kaya ka naman, may mapagkukuhanan ka sa lugar nyo or malapit sa inyo, so ayaw mo ng ganong setup, di mas mainam bumili ka na lang. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa'yo. Depende kung anong trip mo. So ayun, wala na akong masabi. Ay, ito na lang. Alam nyo ba na ang average lifespan ng mga adult na lateralis ay 200 days? Pero may mga studies naman nagsasabi na ang adult Lats daw ay kayang mabuhay ng 390 days. What a nice! Basang cotton nga pala or bulak ang ginamit ko dito. Tapos nilagay ko lang sa takip ng bote. Ayoko kasi ng tubig lang. Onting galaw lang, natatapon. Malunggay nga pala nilagay ko. Ewan ko, sabi ni ChatGPT, ay ni Meta AI, pwede daw yan eh. Pero kinabukasan, binilhan ko naman sila ng carrots eh. Ito mga dating Lats ko to eh. Mga maliliit pa. Halo ko na lang din. Di naman siguro sila kakainin eh. Sana talaga, hindi kainin. Pero lagi namang may pagkain yan eh. Itong isa naman, ayaw pa magpahuli. Sumisiksik pa talaga.
Tissue nga pala muna ginamit ko na hide nila. Wala pa akong mahanap dito nagbebenta ng egg tray eh. Baka sa bukas makalawa, punta ako ng palengke. Yun, matik, meron dun. Yung carrots kasi na binili ko dati, kapitbahay ko lang. Nagkumpulan sila sa water dish. Oh, na wow. Ikaw ba naman, 1 week? Ito naman ang ating Plaptica dubia. Mga nymphs pa to eh. Kalahati lang sa kanila nakasurvive eh. Pangit siguro na paglagyan nila nung nasa career pa. Nilanggam eh. Scientific name nga pala na ito, Plaptica dubia cervil. Common name naman nila, orange spotted cockroach, Guyana spotted cockroach, or mas tinatawag natin ditong dubia roach. Magaling to magpatay-patayan eh. Eto pala itsura ng mga adult male tsaka female na itong dubia eh. Wala kasi ako nun. Tamang tissue lang muna tayo. Wala pa tayong egg tray eh. Tamang malunggay muna. Kinabukasan, binilang ko din naman to sila ng carrots eh. So ito na ang kinalabasan ng ating rehousing ng mga lateralis tsaka dubia. Okay naman, medyo satisfied naman ako. So plano natin ngayon, palakihin to sila tapos paramihin para magkaroon na tayo ng isang colony natin na sarili. Kaya ayun, kung umabot ka sa part na to, salamat sa panonood bro. Kung nagustuhan mo, libre lang mag-like. Ride safe!